rehearsal studio. Tapos, meron yung saan ulit kami nag-live. So, yung katabi po ng rehearsal studio, doon pag sama-sama kami ng mga bands, pag meron kami mga cover songs, nag-share kami ng mga ano magandang nilagay na i-revive this part, ganun ba dito, gusto ko naman ganyan. So, na-express ko po yung musicality ko then through my band. Isa din po yun. Yes, ang may mas Yes, correct. Thank you so much, Ian, Cesar. Thank you, Miss Ayn. Ngayon, next na magtatanong, at editor po ng Bandera, si Sir Erwin Santiago. Hi! Bandera Inquirer. Tanong ko na lang muna, ano yung i-expect ng mga fans mo all over the Philippines dito sa iyong first major concert sa Theatre? Yes. Yung performance ko, yung kakantahin ko po most of their requests. Kasi po yung marami silang yung like yung classic song na ni-revive, kinover po namin yung Iniibig Kita. Kasi marami pong sabi nila, nagustuhan daw po nila yung version po. Sino original niya? Ruel Cortez. Okay. Yes. Yun po. Tapos yung Minamahal Kita, yung from Freddie Aguilar, yung mga classic So mga lumihan. Yan po. Tapos ginagawa po namin ng version ng medyo modern, ganun po. Yes. So yan, may mga dance number din ba? May mga kakulat ka on stage? Wala pa pong sinabi si Rita Carney about the mga ano. So, kung meron po, siguro I can post it po. Okay. Sige, next question ko. Sa sumikat talaga kayo sa social media, di ba? Sa mga cover versions. Yes, so social media. Ikaw ba may na-encounter ka ba mula sa mga fans mo na mga indecent proposal? Kasi si Gigi may mga natatanggap daw siya mga ganun. Mula nung sumikat yung banda niya. What exactly po yung mga indecent? Yung mga nanliligaw sa'yo, right. ganyan. Yes, may nagpa-message kasi po sa ano, ganyan kung single pa pa, gano'n. So, medyo hindi naman po ako din na ano sa akin. Okay lang, may parang, I mean, hindi okay lang na maligaw sa akin, parang dead man lang yung mga gano'n. Kasi also, I have my family na, so I know how to handle it. So, inaamin mo sa kanila na meron ka ng mga kids? Yes, kasi po yung socials ko po, naka-open naman po sa public, like mga yung family ko. Pero yun nga, iwasan ko lang yung, ipopost ko yung kids ko sa ibang mga, ano, so medyo nag-ano na din po ako sa, before kasi, wala akong pakialam, parang gusto kong i-post na. So ngayon, medyo careful ako sa mga post ng mga about family. Kasi minsan, marami nakikita ko na ginagrab nila yung photos, tapos mukha talaga ng mga kids ko. So, tapos ginagamit na, dito po kami ngayon, ito yung ano po, anak ko. So medyo, totoo pala yun, pag na-post yung kids mo talagang parang naano pa. So yeah, yun ang iniwasan ko. So speaking of kids, Ayla, ano yung mga sinasabi nila sa'yo ngayong sikat ka na, tapos magkakaroon ka na ng first major concert mo? Paano yung support ang binibigay nila sa'yo? Ano po, sabi na nila na excited sila, mapanood daw ako in person, yung live performance, kasi most of the time na ano lang sa YouTube, sa Facebook, sa ano lang. So, yun po. Excited din ako makita din sila kasi pag appreciate ko talaga yung mga taong nag-appreciate din po sa akin. Yeah, I really appreciate them. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Sir Erwin Santiago from Bandera Inquirer. And now, ang sunod ko na magtatanong ang editor ng Abante Tonight, DWAR, at Hello po. Sir Rodan Castro. Hello po, sir. Sinong influence mo sa music? Yes, I've said po kanina, si Sir Jean. Hindi sa family or something? Sa family. Kasi po yung tatay ko, siya po talaga yung parang nag-start sa akin na kantahin mo to, kantahin mo yan. Tapos yung kapatid ko, kumakanta din siya. Siya yung una talagang sumasali sa mga amateur contest, sa mga radio stations, mga ganyan. So ako nagakinig lang ako, tapos parang after that, ako din parang gusto ko rin kumanta. Hanggang sa kinuha ko ng teacher ko na to join the choir. Tapos hanggang sa
yun, nagtuloy-tuloy na siya ng high school, ang elementary ng high school, tapos hanggang naging banda, ganyan. Paano mo inalagaan ang boses mo? Medyo itong pag-alaga ng boses, mahirap po talaga. Kasi lalo nga, sabi nga nila, malalaman yung tunay na singer ka pag nasa banda ka na. Kasi pag yung solo na you're doing just events, yung hindi naman parate, kasi mag-save mo yung voice mo, merong time na rest. Pero pag sa banda ka, kung tuloy-tuloy yung gigs, tuloy-tuloy yung events, talagang tuloy-tuloy talaga yung ano mo. So, medyo maano na yung time na magka-rest yung voice mo. So, there was a time na talagang wala talagang boses talaga. Parang ano talaga yung boses ko kasi parang pagod, overused. So, Pero may concert that time or show? may show. Talagang minsan na na-feel ko na, I'm useless kasi na hindi ko na magawa yung trabaho ko. Kasi pag meron po kami clients, I make sure talagang magiging masaya sila sa performance ko. Nabigay ko po talaga yung talaga yung hinaya nila sa akin and my band. So, pag hindi ko po nagagawa yun, parang nagpo-frustrate po ako sa sarili ko. So, ginagawa ko po as much as possible, a week, meron akong mute day. So, hindi ako pwede magsalita, like, whisper, bawal, talagang pwede sign language lang talaga. Ang hirap nun pag may anak ka, di ba? Paano pag kinukulit ka ng mga anak mo? Kaya, Sinusulat ko na lang sa papel. Tanong mo. Ganon. Tapos Hindi minsan pa nalaki message, naman. message ko na lang sila sa messenger. So may ganun talaga. Pero yung uminom ng mainit, yung mga uminom ng Ako more po ako, malamig. Yung super lamig. Kasi dati di ba sabi nila pag bawal uminom ng si malamig. Janela ganun daw, ice more ice. Kasi sabi ng mga doctors is more okay yung pinakamalamig sa throat. Kaysa yung mga mainit. Ayun. So may tips tayo kasi alam ko talaga bawal yung mainit. Bawal yan eh, bawal ako. Nakain ni Mami, di ba? Ay kasi naka-chocolate ka nun, bawal. Chocolate, Ice pag cream. okay na for me, pero depende din kasi sa iba kasi meron niya akong kasama na medyo sensitive siya sa matamis, kasi parang makakatay ka lang muna siya, ganyan. So, for me okay lang, pero yung malamig talaga, it really helps talaga, parang mag-relax yung Parang face-to-face talaga siya. Pero Miss Ayla, ano sa talaga may meron ka para sabihin mo, it's my turn? Ano ang pasabog mo? Sino yung question of the, May bonus? Adi. Sino ba yung sinusundan mo? Yes, siguro yun talaga yung sabi ko po kanina, whenever I sing, I make sure it's come from my heart. Talaga. Na hindi lang basta pinakita ko lang yung kung galing na bumirit or whatsoever. I make sure po na pag makinig po sila, talagang mafe-feel po nila galing po talaga sa puso ko ang pagkanta. Yes. Tapos last question, siyempre, aware ka sa nangyayari sa bansa natin. So ano ang kanta mo para sa nangyayari sa bansa natin? Ano masasabi mo? Siguro, first kung pumasok sa isip ko yung kanta ni, narinig ko kasi kapagabi, tudugtog ko sa magbago ka. Magbago ka! Remember ba yun? Yung from Freddie Aguilar. Parang ganun talaga, we need to change kasi left behind na po tayo sa ibang mga lugar. Kasi I also travel din po, di ba po, nag-feel talaga po natin yung kaibahan kung anong meron sa iba, tsaka yung dito sa atin sa Pilipinas. So, dapat po meron din po tayo level up. Parang gano'n. Hindi naman tayo mukhang kawawa at katawa-tawa sa ibang lugar. Okay, thank you. Change. Yes. Thank you so much.